Abu Sayyaf free na raw ang probinsya ng Bohol matapos mapatay ng mga otoridad ang dalawang natirang bandido roon. Sa Palawan naman, mas hinigpitan pa ang seguridad lalo sa mga tourist spot kasunod ng paglalabas ng travel advisory ng ilang bansa nitong nakaraang linggo. Imbis na mga turista, sundalo at pulis ang nagkalat ngayon sa mga tourist spot sa Palawan. Kasunod ito ng paglalabas ng travel advisory ng ilang bansa dahil sa banta umano ng terorismo. Sa ikinasang interagency meeting ng Peace and Order Council ng probinsya, napagpasyahan na mas pag-ibayuhin ang seguridad sa mga tourist spot. Nagdagdag na ng mga attack boat ang Western Command ng AFP para magpatrolya sa Coron at El Nido, nakabilang sa coastal municipalities at tourist destinations sa probinsya. Sa Puerto Princesa naman, nakakalat na rin ang mga miyembro ng AFP, PNP at PCG. Sa matataong lugar, lalo ang tourist spots. Mayroon din 300 na nag-volunteer upang magbantay sa Sabang area. Sa Lanao del Sur naman, 11 pinaghihinala ang miyembro ng Maute Group ang naaresto sa ikinasang raid ng pulisya at militar sa bayan ng Marogong. Na-recover mula sa kuta nila ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga pampasabog, radio equipment at iba pang gamit pandigma. Mahaharap ang mga suspect sa kasong illegal possession of firearms and ammunitions at illegal possession of explosives. Makakahinga na raw ngayon ng maluwag ang mga taga-Bohol matapos mapatay ng mga otoridad ang dalawang natitirang Abu Sayyaf member na tinutugi sa probinsya. Na-corner ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf na sina Abu Ubaida at Abu Asis sa Panggangan Island sa bayan ng Kalape matapos umanong mang-hostage ng isang pamilya. Patakas na raw sana ang mga bandido gamit ang ninakaw na motorsiklo nang dumaan sila sa checkpoint. Dito na nagkaengkwentro at napatay si alias Ubaida at nakatakas si alias Asis. Pero matapos ang ilang oras, napatay rin si alias Asis matapos manlaban sa mga otoridad. Sa kanilang pagkamatay, masasabi raw ng militar na Abu Sayyaf free na ang buong probinsya. Wala na talaga naiiwan doon sa mga terrorist group na pumunta dito sa Bohol. So, congratulations to Bohol. Clear na from AFC and Bohol. Dahil daw sa mas lumalalang problema sa terorismo sa Mindanao, pinag-iisipan na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdedeklara ng martial law doon. I need time to ponder on it deeply and it is not only a political decision, it is an emotional decision. You do not tinker with the powers of extraordinary powers of the state. Bukod sa terorismo, umaasa rin ang Pangulo na masusolusyonan nito ang iba pang problema sa rehiyon. If I do, I will solve everything. Not only about rebellion, I will solve everything that ails Mindanao. Pati na yung boundary sa lupa mo.